Sa sumunod na araw nang buksan ni Jiang Han ang pinto ng kanyang quarters, ay bumungad sa labas si Ruzo. Let's go, sambit nito, ito raw ay sasamahan niya patungo sa Jiang family household, ganito ang naitugon ni Jiang Han. Nilinaw ni Ruzo na ito ay hinahanap ng sister nito, gusto nung ito ay bumalik at umako ng accountability sa ginawa nito, subalit wag itong mag-alala, ito ay susuportahan niya patungkol sa bagay na ito. Ang tinutukoy ni Ruzo dito ay patungkol doon sa ginawang pagnakaw noon ng original na Jiang Han ng peel recipe sa Jiang family. Sa parehong sandali ay mayroong nag-flash na alaala, lumalabas na ang full pala na Jiang Han noon pa man ay madalas nang nabubuli at ang sister na ito na nabanggit ni Ruzo ngayon lang, ay ang siyang palaging nagtatanggol at nagpapatahan sa kanya. Ang sister niya na ito ay nagngangalang Jiang Chan, 5 taon na ang nakararaan ito ay umalis upang mag-cultivate sa Imperial Capital sa kasamaang palad. Ang original na Jiang Han ay hindi na nahintay pa ang pagbabalik ng kanyang sister upang protektahan siya, tuluyan nang namatay sa mga kamay ni Lin Huoyu. Ang eksena ay lumipat sa loob ng carriage, inilahad ni Ruzo na ayon sa balita 2 araw na ang nakararaan, ang Imperial City ay nagpadala ng mga tao sa Chanhe County, ang mga iyon ay walang anumang pake sa Piaozu City. Sinabi ni Jiang Han na kailangan na nilang bilisang magpalakas ng madispatsa nila, ang mga peste na katulad ng Zhang at Lin family. Oo, tugon ni Ruzo, matapos ang ilang araw ang Zhang family ay bigla na lamang naging lawful at sa kasamaang palad, ang lahat ng ebidensya ay dinala ni Zhang Dong sa hukay. Sinabi ni Jiang Han na hindi naman nila kailangang masyadong magmadali, sa tingin niya ang Black Wind at Zhang family ay mayroong extraordinary na relasyon, kailangan nila ng mas intricate na plano. Speaking of which, bakit daw ba hindi sila nakasakay sa kabayo ngayon? Ang riding skills pa naman nito ay spectacular, you pervert, sambit ni Ruzo. Sa sumunod na panel ay bumaba na sila humakbang, patungo sa gate ng residence ng Jiang family. Sinabi ni Ruzo na wag itong mag-alala dahil kapag hindi ito tinanggap ng Jiang family, maaari namang bumalik na lang sila agad sa kanilang City Lord's Mansion. Hanggat ang Yan family ay nananatiling nakatayo, ito'y mananatiling kanyang husband, nagpasalamat si Jiang Han. Ano, sambit ng ilang mga family members, pagpasok nila sa loob si Jiang Han ay talagang nangahas na bumalik, sumabat ang isa na bakit naman hindi, ito na ngayon ang son-in-law ng City Lord's Mansion. Napatanong ang isa kung anong uri ng swerte ang mayroon ang taong ito, papaano nito nagawang may kasal kay Yan Ruzo. Sinabi ng isa pa na ang lahat ay na-flip na upside down, at ang family head ay galit na galit. Ano, sambit naman ni Jiang Han, sa kanyang isip talaga raw bang ang cheapskate father niya na iyon ay galit na siya'y naging son-in-law na ng iba ngayon, forget it, siya'y babawi na lang doon sa susunod. You rascal, sigaw naman ng kanyang uncle, ang pangahas naman daw nitong ipakita ang pagmumukha nito rito, ano dahil daw ba sa ito ngayon ay son-in-law na ng City Lord's Mansion, kaya ito ay nagpas siyang bumalik rito upang magyabang. Uncle, tugon ni Jiang Han, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, siya raw ay bumalik lang dahil sa na-realize niya ang kanyang nagawang pagkakamali, bumalik siya upang humingi ng kapatawaran. Hasambit ni Uncle Jiang, humingi ng kapatawaran, ninakaw nito ang secret recipe ng kanilang family, ni ito pa ay naging son-in-law ng City Lord's Mansion, hindi lang sa tinredor nito ang Jiang family, sila pa ay ipinahiya nito. Nisinira pa nito ang pundasyon ng family, ang kasalanan nito'y napakalala. Inutusan ang mga servants na dakpin ang tridor na ito, idinugtong kay Jiang Han na ayon sa family rules ang cultivation nito ay kailangang i-abolished, ang mga binti ay kailangang basagin at mabibilanggo sa kadiliman sa magpakailanman, hasambit ni Jiang Han sa kanyang isip, mukhang ang uncle niya na ito ay handang-handa. Hehengisi ni Uncle Jiang kahit na hindi niya pa malumpo ang Jiang Han na ito sa araw na ito, puwersahin niya pa rin ang kanyang brother na i-hand over ang posisyon bilang family head. Kasabay ng pag-release ng energy ay sumigaw si Ruzo na gusto niyang makita ang mga itong sumubok umano'y, since si Jiang Han ay parte na ngayon ng kanilang Yan family, ang sino mang mangahas na galawin ito ay magiging kalaban ng kanilang Yan family. Nabigla si Uncle Jiang dahil umano'y si Ruzo ay napakabata pa, yet nagawa na nitong maabot ang rank 5 ng Pulse Invigoration Realm. Jiang Han, sambit naman ng anak ni Uncle Jiang na si Jiang Chao, sa kanyang isip ang walang silbing piraso ng basurang ito, papaano ito naging qualified na maging asawa ang ganito kaganda at talented na babae. Miss yan lahat niya, gayunpaman siya ay sinigawan lang ni Ruzo, siya raw ay tawagin nitong Madam Jiang.
Mamadam Jiang napipilitang sambit ni Jiang Chao nagpipigil ng inis sino raw ba ito sa tingin nito, dugtong niya sa kanyang isip. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Jiang Han na ang kanyang asawa ay napaka-amazing gustong-gusto niya raw ang pakiramdam ng pinoprotektahan, ito ay napaka-great. Madam Jiang lahad ni Jiang Chao umano'y hindi nakuha ni Jiang Han ang consent ng Jiang family upang may kasal sa Yan family nito kung kaya, ang marriage na mayroon ang mga ito ay hindi counted. Isa pa bago iyon tinredor nito ang Jiang family, ang family law ay kailangang ma-enforced. Hasabat ni Jiang Han maaari raw ba itong magsalita ng mas malinaw ano ang ibig nitong sabihin sa consent ng family, kaninong consent naman daw ba ang kailangan niya munang makuha? Sumagot si Jiang Chao na syempre, ang consent ng family head ang tinutukoy niya. Ano tugon ni Jiang Han sinasabi raw ba nitong hindi sasang-ayon ang kanyang ama patungkol sa marriage na ito sumagot si Jiang Chao na iyon ay ginalit nito na ninagdulot pa upang iyon ay magkasakit, kaya papaano naman daw ba magiging posibleng iyon ay sasang-ayon. Jiang Han lahad ni Uncle Jiang kung ito ay mayroong taglay na kahit na kaunti man lang na filial piety dapat na i-abolish nito ang sarili nitong cultivation at sumuko ng kusa dahil kung hindi, siya'y wag nitong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa kabila ng relationship na mayroon sila. Nagtanong si Jiang Han kung ano ang pinagsasasabi nito mga babae raw ang gusto niya, kailanman ay hindi siya nagkaroon ng relasyon sa isang matandang tulad nito. Gusto niya rong makita ang kanyang ama, gusto niya iyong tanungin ng personal kung iyon ba ay magbibigay ng consent o hindi. Ano sigaw ni Uncle Jiang gusto raw ba nitong galiting muli ang ama nito inutusan ang mga servants na bilisan at kaladkarin ang lapastangang ito, napatanong sa kanyang isip kung kailan pa naging ganito ka-insolent ang fool na ito. Nang biglang maririnig ang boses ng family head nagtatanong kung sino ang nagsabing siya ay hindi sasang-ayon umano'y patungkol sa marriage na ito, siya ay very satisfied. Siya ay hayaan ng mga itong makita nasaan ang kanyang daughter-in-law, nagpaabot ng pagbati ang mga servants. Mapag-aalamang ang kasama pala ni Mr. Jiang ay walang iba kundi ang sister ni Jiang Han na si Jiang Chan, ang mag-asawa ay nagpaabot ng pagbati't paggalang. Very good sambit ni Mr. Jiang kasabay ng paglapit kay Ruzo ito raw ay napakaganda at talented, malamang na si Jiang Han ay nakaipon ng lifetimes na swerte upang ito ay may kasal dito. You flatter me father tugon ni Ruzo hay buntong hininga ni Mr. Jiang siya raw ay tawagin na lang nitong dad ang father ay lubhang napaka-formal hoy tanda sambit naman ni Jiang Han sa kanyang isip siya ay narito rin, siya ay ang tunay nitong anak. Nang biglang mayroong humablot sa damit ni Jiang Han ito raw ay lumapit sa kanya sister sambit ni Jiang Han, nang makita kung sino ito. So lahad ni Jiang Chan so alam pa raw pala nito na siya ay sister nito, ang akala niya siya'y nakalimutan na nito. Hasambit naman ni Jiang Han sa mahinang boses ito raw ay isang MILF tumugon na no way na ito'y makakalimutan niya isa pa, hindi raw ba't siya'y agad na tumungo rito nang marinig niyang ito ay bumalik na. Hatugon ni Jiang Chan ilang taon niya na itong hindi nakikita hindi niya alam na ito pala ay ganito naka-sweet talker ngayon, no wonder na nagawa nitong makabingwit ng isang napakagandang asawa. Dumugtong na kung ang matandang iyon ay susubok muling magbigay dito ng trouble mamaya ito'y puprotektahan niya, nagpasalamat si Jiang Han. Gayunpaman dugtong ni Jiang Chan wag muna itong maging masyadong masaya dahil once na matapos na ang lahat ng ito titiyakin niyang ito'y matuturuan ng leksyon, grabe sambit ni Jiang Han sa kanyang isip ang babaeng ito ay isang demon. Sinabi ni Mr. Jiang kay Ruzo na malamang na magpahanggang ngayon si Jiang Han ay binabantayan pa rin ng kanyang ina mula sa langit umano'y mamaya maaaring tumungo ang mga ito doon upang magbigay galang, siguro sa puntod ni Mrs. Jiang ang tinutukoy niya o kaya naman sa tablet. Brother sigaw ni Uncle Jiang umano'y kahit na ito pa ay magbigay ng consent patungkol sa marriage na ito di-disregard daw ba nito ang patungkol sa ginawang pagnakaw ng pill recipe ni Jiang Han, paano naman daw ba ang patungkol sa losses na kinakaharap ng Jiang family ngayon dahil kay Jiang Han. Kailangan nitong maging accountable kailangan nitong magpaliwanag dahil kung hindi wala ritong magbibigay ng kapatawaran, that's right sigaw naman ng iba pang mga members ng Jiang family. Magpaliwanag patanong na tugon ni Jiang Chan, anong uri naman daw ba ng paliwanag ang kailangan ng mga ito? Hindi raw ba't iyon naman ay isa lamang medicine recipe ang mga ito'y maaari niyang bigyan ng 10 o kahit na 100 pa, siguro naman iyon ay sapat na hindi raw ba?
Jiang Chan sigaw ni Jiang Chao, ito raw ay hindi na parte pa ng Jiang family kaya ito ay hindi nito business, ang bagay na ito ay hindi lamang patungkol sa medicine recipe kundi patungkol sa rules at mga clan rules na nilabag nito. Binabalak din daw ba nitong labagin ang mga rules sa pamamagitan ng pagpapakita ng paboritismo? Tumugon si Jiang Chan na sinasabi nitong mind niya ang kanyang sariling business. Fine, subalit kapag ginalaw nito si Jiang Han, ito'y papatayin niya. Hisambit ni Jiang Chao, ito raw ay isa lamang walang silbing piraso ng basurang nagtatago sa palda ng mga babae. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Jiang Han na ito'y umaatras, lumalabas na mukhang mayroon pang ibang bagay ang mayroon sa witch na ito bukod sa nakikita ng mata. Brother, sambit ni Mr. Jiang, talaga raw bang disregard nito ang kanilang family ties? Sumagot si Uncle Jiang na hindi naman sa disregard niya ang kanilang family ties, nilabag nito ang family rules, kaya kailangan nitong maparusahan. Bukod pa doon ito ay nabigo sa pagtuturo sa anak nito, yet ito'y sinusubukan nitong depensahan, kaya anong karapatan pa ang mayroon ito upang manatiling head ng kanilang family? Nagbigay ng signal, idinugtong na mas mainam kung ito ay bumaba na lang sa posisyon nito bilang head of the house. Sa seryosong tono, ay nagtanong si Mr. Jiang kung binabalak ba nitong mag-udyok ng kudeta. Sumagot si Uncle Jiang na ginagawa niya lang ang bagay na ito para sa kapakanan ng Jiang family. Umano'y tingnan nito kung ano na ang nangyari sa kanilang Jiang family sa ilalim ng pamumuno nito. Ito raw ba ay walang nararamdamang kahit na kaunting guilt ang Piaozu City ay nasa panganib, at ayaw niyang manood lang na wasakin nito ang kanilang Jiang family. Hindi nagustuhan ni Mr. Jiang ang kanyang narinig, nagtanong kung alam ba nito kung gaano katinding effort ang inilagak niya sa pag-recover sa mga losses ng kanilang family. Sumabat si Jiang Chao ng ganito. Uncle Jiang, dagdag niya, dahil sa sumali si Jiang Han sa City Lord's Mansion na galit ng Jiang family ang County Lord, ang Piaozu City ay nasa mapanganib na sitwasyon ngayon. Ang Jiang family ay ang siya ng magiging bagong owner ng Piaozu City. Talaga raw bang iniisip nito na ang Jiang family ay makakasurvive pagkatapos na tadyakan ang pugad ng putakte? Gamitin daw nito ang utak nito, hihingisi naman ni Jiang Han. I see. So mas pipiliin pa raw pala nitong maging tuta ng Jiang family, at hindi lang yon, gusto nitong i-please niya ang amo nito. Sumagot si Jiang Chao na sila at ang Jiang family ay partners, kaya once na bumagsak ang Yan family, ang Jiang family na ang magiging pangatlo sa pinakamalalaking clan ng buong Piaozu City. Nagtanong si Mr. Jiang kung hindi ba alam ng mga ito kung gaano kawalang puso si Zhang Guozhou kapag nakuha nun ang kontrol sa Piaozu City. Talaga raw bang iniisip ng mga ito na ang Jiang family ay mayroon pa ring lugar na matatayuan? Sumagot si Uncle Jiang na iyon ay higit na mas mainam kaysa sa durugan ng County Lord, kaya kapag ini-handover nito ang anak nito at ang posisyon nito bilang family head ng tahimik, baka spare niya pa ang buhay ng mga ito, subalit kung hindi naman, ang kamatayan ng mga ito ay magiging tiyak. Kikilos na sana si Jiang Chan nang biglang maririnig ang boses ni Jiang Han. How exciting, sambit niya. Ito raw ay ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay makakita ng mga individual na napaka-willing na maging aso. Talagang ang mga ito raw ay kasing inam ng mga aso. Gayunpaman, ang aso ay isa pa ring aso. Kahit na gaano kainam na salita pa ang gamitin mo sa pagpuri sa mga ito, ang mga ito ay hindi pa rin mga tao. Guard, sigaw ni Jiang Chao, hulihin ang taong ito. Ito'y pipuwersahin niya sa pagpapadila sa kanyang sapatos sa araw na ito. Hasambit ni Jiang Han, sabay labas ng espada. Siya raw ay tumungo rito upang pakinisin ang mga bagay-bagay, subalit lumalabas na ang mga bagay-bagay ay magiging mas simple. Umano'y di hamak na mas simple kung pumatay na lang agad kaysa sa magsayang pa ng oras upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sambit ni Jiang Chao, sa kanyang isip sila'y gustong patayin nito. Napatanong si Uncle Jiang kung ayos lang ba ang utak nito. Umano'y sa lakas na mayroon ito, sino naman ba ang kaya nitong patayin dito? Maging si Jiang Chan ay nabigla rin agad na hamarang si Mr. Jiang. Sinabihan ang kanyang anak na umatras, ito ay walang anumang panama sa mga ito. Don't worry, tugon ni Jiang Han sabay lapat ng kamay sa balikat. Alam niya raw ang kanyang limits. Besides, ang Jiang Chao na ito ay talagang walang panama laban sa kanya.
Hasambit ni Jiang Chao ito raw ay isa lamang hamak na 7th rank focus energy cultivator. Ano talaga raw bang iniisip nitong ito ay ganoon ka-invincible ang mga individual na mababa sa pulse invigoration realm ay hamak lamang na mga insekto ni hindi na kailangang kumilos pa ng kanyang ama, ang ito'y durugan ay isang napakasimpleng bagay lang para sa kanya. Lumalabas na si Jiang Chao pala ay nasa rank 3 na ng Pulse Invigoration Realm. Jiang Han sambit ni Mr. Jiang. Si Jiang Chao ay isang rank 6 martial master at since siya ay injured ngayon biglang sumabat si Jiang Han. Wag daw itong mag-alala, siya ay mayroong plano. Dumugtong si Jiang Chan na habang siya ay narito ay walang masamang mangyayari sa kanyang kapatid, subalit mas mainam kung ma-experience muna nito ng personal ang ilang mga bagay. Jiang Han naiinis na sambit naman ni Jiang Chao. Habaling ni Jiang Han, mayroon siyang naririnig na asong tumatahol. Hindi na nakapagtimpi pa si Jiang Chao sa kanyang narinig agad na sumugod, gamit ang teknik na tinatawag na Palms of Despair. Sinabi ni Jiang Han na ang mga ganitong uri ng tao kapag ka nakikipaglaban ay palaging gustong mag-show off kung gaano sila kakahanga-hanga. Ito raw ay isang napaka-weird na habit. Ang young master ay napakalakas sambit ng mga servants. Ang iba naman ay napatanong kung si Jiang Han ba ay na-shock, dahilan upang hindi ito makagalaw. Sa kasamaang palad ng si Jiang Han ay gumalaw, ay natagpas ang kaliwang braso ni Jiang Chao. May sonhiyaw ni Uncle Jiang sa kanyang pagkabahala. Sinalo si Jiang Chao. Jiang Han, sigaw niya pa, ito raw ay isang scum. Sinabi ni Jiang Chao sa kanyang ama na gusto niya nang patayin ang Jiang Han na ito. Sa sumunod na panel ay mayroon ng hawak na sibat. Sinabi ni Uncle Jiang na lumalabas na itinatago lang pala ng Jiang Han na ito ang kanyang tunay na lakas. Lumalabas, na ito pala ngayon ay nasa rank 2 na ng Pulse Invigoration Realm. Sinabihan ang kanyang anak na ito'y nagtamo na ng pinsala kaya wag nang makipaglaban pa, subalit sumugod lang si Jiang Chao. Umano'y kahit na siya pa ay nawalan ng isang braso, kayang-kaya niya pa rin itong patayin. Hasambit naman ni Jiang Han ito ay binigyan niya na ng pagkakataon. Sayang lang at ayaw nitong pahalagahan. Agad na sinalubong si Jiang Chao, gamit ang first strike ng ninefold return ng Yuan Blade. Tigil, sigaw ni Uncle Jiang sa kasamaang palad, huli na ang lahat. May emosyonal niyang hiyaw at sumugod na rin nagawang maharang ni Jiang Han, subalit na overwhelm sa taglay nitong lakas. Naalarma ang dalawa. Agad na nag-rush si Jiang Chan, upang saluhin ang kanyang kapatid. Nagtanong kung ito ba ay ayos lang. Sumagot si Jiang Han na siya ay ayos lang, siya'y hindi mamamatay. At nang matuon ang paningin sa kung saan ay nagka-nosebleed, napatanong sa kanyang isip kung sino naman ba ang makaka-resist sa bagay na ito. Umano'y ang suntok na iyon ay worth it. Ganito ang naging reaksyon ni Ruzu sa kanyang nasaksihan. Sa emosyonal na paraan ay sinabi ni Uncle Jiang na ang brat na iyon ay patayin ng mga ito. Ang sino mang makakapatay, ay bibigyan niya ng 10,000 gintong barya. Agad na sumugod ang dalawa. Mapag-aalaman na ang isa ay nasa rank 7 na ng Pulse Invigoration Realm at ang isa naman, ay nasa rank 8 na ng Pulse Invigoration Realm. Sa kasamaang palad ay nakialam na rin si Jiang Chan. Sumigaw na hindi niya i-spare ang buhay ng mga Tridor. Sa isang slash ay nagawang makapagdulot ng critical hit, habang ang isa naman ay ganito ang sinapit. Mapag-aalam ang kagagawan ni Jiang Han. Nabigla si Mr. Jiang sa kanyang nasaksihan. Hindi raw ba't ito ay ang Ancient Dragon Bloodline? Kasabay ng pagbaling, ay nagtanong si Jiang Han kung sino ang susunod. Paano hindi makapaniwalang sambit ng mga servants Ancient Dragon Bloodline, so ito raw pala ay hindi lamang isang myth. Napatanong si Uncle Jiang kung papaano ito naging posible, habang si Jiang Chan naman, ay ganito ang reaksyon. Si Mr. Jiang ay humarap sa mga servants. Inilahad na nagawang ma-awaken ng kanyang honor ang Ancient Dragon Bloodline. Ang Jiang family ay biniyayaan. Ito ay great, ito raw ay napaka-great. Inutusan ang mga servants na ibaba ang kanilang mga sandata at ang mga ito ay patatawarin. Isang bagay naman na agad na isinagawa ng mga ito. Nagsiluhod humingi ng tawad, sila raw ay nagkasala. Idinugtong na ang Ancient Dragon Bloodline ay lumitaw hudyat ng prosperidad. Tiyak na ang Jiang family ay yayabong. So sambit naman ni Jiang Han sa kanyang isip, so ang Ancient Dragon Bloodline status daw pala sa Jiang family ay ganoon ka-extraordinary. Sinabihan ni Mr. Jiang ang kanyang kapatid na sumuko na rin, subalit tumawa lang si Uncle Jiang, umano'y ngunit ang kanyang anak ay namatay na. Hindi niya raw ini-expect na ang isang walang silbing piraso ng basura ay maa-awaken ang undefeatable na Ancient Dragon Bloodline ng kanilang family. Lumalabas na ang kanyang naging assessment ay mali.
Siya'y muling sumugod idinugtong na gayunpaman sa araw na ito ay hayaan ng mga itong ma-experience niya ng personal kung gaano ba talaga kalakas ang ancient dragon bloodline na ito. Si Jiang Han ay naghanda sinalubong si Uncle Jiang, gamit ang second strike ng ninefold return ng Yuan Blade. Ito ay nagawang ma-deflect ni Uncle Jiang gamit ang isang fist technique. Ang atake tumagos patungo kay Jiang Han, na napatanong kung hanggang dito lang ba ang kanyang limit. Siya ay tumilapon bumangga sa kung saan si Uncle Jiang naman ay muling sumugod, isang bagay na ikinaalarma ni Ruzu at Jiang Chan. Sa puntong ito ay nakapagpasya si Jiang Han na gumamit na ng soul technique, gayunpaman makikitang nasa likod na ni Uncle Jiang si Jiang Chan nagcast ng thread technique, ginapos si Uncle Jiang. Ito raw ay hindi allowed na patayin si Jiang Han, ang mga threads ay hinigpitan, tuluyang tinapos si Uncle Jiang. Grabe sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, ang babaeng ito ay 18 taong gulang lang subalit isa ng rank 9 martial master, ang babaeng ito ay lubhang napakalakas. Si Jiang Chan ay agad na lumapit habang kapansin-pansin naman, ang ekspresyon ni Ruzu mula sa likod. Si Jiang Han ay bumalik na sa kanyang human form habang si Mr. Jiang naman, ay nagbigay ng utos na ito ay ilibing. Inilahad kay Jiang Han na ito ay naging ganito lang dahil sa grandpa nito ito ay palagi nung nilo-lookdown, kung kaya ito ay dekada-dekada nang nagho-hold ng grudges at palaging gustong patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman sa kabila ng lahat ito'y nanatiling loyal sa kanilang Jiang family, kaya siya ay umaasang ito'y hindi nito kasusuklaman. Sumagot si Jiang Han na naiintindihan niya, napansin niya rin ang naging paghina ng murderous intent nito, idinugtong sa kanyang isip na sayang lang at hindi nito naturuan ng maayos ang anak nito, dahilan upang mauwi sa ganito ang lahat. Sa sumunod na panel ay makikitang siya ay kinakaladkad ni Jiang Chan. Hey, sigaw ni Jiang Han, siya raw ay hindi na bata kaya niya nang magpalit ng damit ng mag-isa. Aha, tugon naman ni Jiang Chan kasabay ng paglapat ng kamay sa sikmura. So talaga raw palang ito ay malaki na, tingnan mo naman ang mga abs na ito. Sa isang dako ay mapapansin ang nag-aapoy na kamao, mapag-aalamang kay Ruzu na pabaling, nang mayroong narinig na pag-ubo. Ahem, sambit ni Mr. Jiang Ruzu. Gusto niya raw itong kausapin patungkol sa isang bagay. Inilahad na siya ay walang anumang problema patungkol sa pagpasok ni Jiang Han sa family nito, gayunpaman ngayong na-awaken na ni Jiang Han ang ancient dragon bloodline, ito'y hindi niya pakakawalan ng ganon-ganon lang. Sumagot si Ruzu na naiintindihan niya umano'y pagbalik niya ipapa-abolish niya sa kanyang ama ang titulo ni Jiang Han bilang live-in son-in-law ng Yan family, at muling magdadaos ng kasal. No need tugon ni Mr. Jiang, iyon daw ay hindi na kailangan pa, wala siyang problema patungkol sa bagay na iyon. Kung ganon, sabat ni Ruzu umano'y kung ganoon, ano ang ibig nitong sabihin? Sa seryosong tono ay sumagot si Mr. Jiang na ang ibig niyang sabihin, ang ibig niya rong sabihin gusto niyang ito at si Jiang Han ay magkaroon ng 2 lalaking anak. Ang isa ay maaaring dalhin ang apelyido ng Yan family at ang isa naman ay ang apelyido ng Jiang family, iyon daw ba ay maipapangako nito sa kanya? Ganito ang naging reaksyon ni Ruzu sa kanyang narinig. Okay, lahad niya, ang kanilang magiging unang anak na lalaki ay Jiang ang apelyido na gagamitin imbes na Yan. Very good, tugon ni Mr. Jiang sa daughter-in-law na ganito. Tiyak na ang ina nun ay magiging napakasaya sa langit dahil magmula nung si Jiang Han ay bata pa iyon ay nang biglang mayroong sumabat, Father, ito raw ay wag mag-alala. Mapag-aalamang ito pala ay si Jiang Han na ngayon ay nakapagbihis na sinabihan ang kanyang ama na wag mag-alala, dahil siya raw ay mag-work hard upang ito ay mabigyan ng 2 lalaking apo sa loob ng 3 taon. Agad na dinampot ang kamay ni Ruzu, iyon daw ay kahilingan ng kanyang ama kung kaya kailangan nilang gawin ang kanilang best upang iyon ay ma-fulfill. Tama raw ba? Napilitang sumagot ng oo si Ruzu, hahahatawa naman ni Mr. Jiang. Good, very good. Sa pabulong na paraan ay nagtanong si Ruzu kung what the hell itong pinagsasasabi nito. Siya raw ay nag-agree lang dahil sa sila ay nasa harap ng ama nito, sila raw ay muling mag-usap patungkol sa bagay na ito pagbalik nila. Pasimpleng nagbigay ng thumbs up si Jiang Han sa kanyang ama, inilahad na hindi na mahalaga pa kung papaano napunta rito, ang mahalaga sa ngayon, siya ay 1 step closer na sa kanyang goal. Alright dad, sambit ni Jiang Chan, ito raw ay kanina pang nasa labas, mayroon pa ring lason sa loob ng katawan nito, kaya bakit hindi na lang sa loob ipagpatuloy ng mga ito ang kanilang pag-uusap. Nabigla ang mag-asawa sa kanilang narinig si Jiang Han, ay agad na nagtanong kung papaano ito nalason. Ikinwento ni Mr. Jiang na nung araw na nilisan nito ang Jiang residence ito'y hinanap niya,
Subalit hindi niya inaasahang mae-encounter niya ang boss ng Blackwind na si Viper. Siya ay napinsala ng lason nung nagawa niyang makatakas ng buhay umano'y kung hindi lang ganoon, siya ay tinuluyan na ng taong iyon. Hasambit ni Jiang Han ang Blackwind na naman Hanner sabat ni Mr. Jiang ito raw ay wag mag-rush dahil kahit na ang head ng Blackwind ay isa lamang rank 7 martial master iyon ay napaka-proficient pagdating sa mga lason, kayang-kaya nung patayin kahit na isa pang rank 9 martial master. Besides ang 8 mga sworn brothers nun ay napaka-makapangyarihan din sa ilalim ng pamumuno nun ang Blackwind ngayon ay mayroon ng mahigit sa 1,000 members, iyon ay hindi isang maliit na puwersa. Rest assured Father tugon ni Jiang Han alam niya na raw ang patungkol sa mga ito ang lahat ng mga members ng Blackwind ay kailangang mamatay sa loob ng 1 araw at patungkol naman sa 8 sworn brothers na nabanggit nito, 6 na lang sa mga iyon ngayon ang natitira. Ano sambit ni Mr. Jiang ang ibig daw ba nitong sabihin ay, oo tama ganoon nga tugon ni Jiang Han ang mga iyon ay pinatay niya na. Sa kanyang isip ay napatanong si Mr. Jiang kung kailan pa naging ganito kalakas ang kanyang anak agad na hinila ni Jiang Han ang kanyang ama sila raw ay tumungo na sa pharmacy maaari niyang ma-detoxify ang lason na nasa loob ng katawan nito para rito, at ni maaari niya pa itong matulungang maka-breakthrough patungo sa rank 1 ng Grandmaster Realm. Nabigla si Mr. Jiang sa kanyang narinig na patanong kung talaga ba, syempre tugon ni Jiang Han iyon ay hindi big deal. Tinanong niya si Ruzo kung gusto ba nitong sumama sumagot si Ruzo na sige lang samahan lang nito ang ama nito, siya ay maghihintay lang dito. Sa sumunod na sandali ay ganito ang naging eksena ng magharap ang dalawa nagtanong si Jiang Chan, kung ano ang relasyon nito sa Yan family ng Linglong Snow Mountains. Sumagot si Ruzo na hindi niya alam ang sinasabi nito tugon ni Jiang Chan, so lumalabas na ito raw pala ay walang gaanong alam patungkol sa origin ng family nito. Well sa tingin niya raw iyon ay nagmi-make sense lang dahil after all ito ay nakatira sa isang remote na syudad besides matagal nang pinutol ng mga magulang nito, ang kanilang contact sa kanilang clan. Gayunpaman ang Yan family ng Linglong Snow Mountains ay hindi hahayaan ang kanilang descendant na mayroong Linglong Snow Heart na magpagala-gala lang sa labas, kaya tiyak na ito ay hahanapin ng mga iyon. Kasabay ng paghakbang ay idinugtong na pagdating ng araw siya ay umaasang ito'y aalis ng tahimik, at wag nang hilahin pa si Jiang Han sa mess ng clan nito. Kapag ka mayroong kung anong mangyari kay Jiang Han dahil dito ito'y hindi niya papatawarin ng ganon-ganon lang ito'y hahanapin niya kahit na ito ay magtago pa sa Linglong Snow Mountains. Kasabay ng pagwaksi sa kamay ni Jiang Chan ay sinabi ni Ruzo na si Jiang Han ay kanyang husband kung kaya iyon ay hinding-hindi niya ilalagay sa kapahamakan, hindi na nito kailangang mag-alala pa patungkol doon. Well sambit ni Jiang Chan siya raw ay umaasang tutuparin nito ang pangako nito sa Jiang siya raw ay nag-aalalang kapag ka iyon ay nangyari ito'y walang anumang magagawa, ito ay wala pang gaanong idea kung gaano ka-ruthless ang mundo. Well kung ganon tugon ni Ruzo bakit tila ito ay siguradong lahat ay aayon para rito, mukhang si Ruzo ay nauna nang lumabas. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Jiang Chan dito Your Highness bungad ng isang kalbo siya raw ay mayroong dalang mga balita mula sa Emperor. Ito raw ay gusto nung pabalikin sa loob ng 3 araw, kung kaya bilasan na raw nito't umalis na ngayon din sapagkat siya raw ay natatakot na mayroon ng nangyaring mga pagbabago sa border. Got it tugon ni Jiang Chan nagtanong kung mayroon pa ba well Your Highness tugon ng kalbo ang brother nito ay mayroong ancient dragon bloodline kapag ka iyon ay nag-groom ng imperyo then iyon ay sa kasamaang palad ay sumigaw si Jiang Chan na ito ay tumahimik umano'y sinasabi niya rito ngayon walang sino man ang allowed na lumapit sa kanyang kapatid ang lahat ng mga nakita nito rito at narinig, inaasahan niyang panatilihin lang nito sa sarili nito. Ganito ang naging reaksyon ng kalbo sa kanyang narinig oo tugon niya ibibigay niya raw rito ang kanyang vow of silence idinugtong sa kanyang isip na ang prinsesa ay mas makapangyarihan na ngayon no wonder na ang royal nickname na ibinigay rito ay madwoman at prinsesa ng imperyo, ang leader ng mahigit sa 10,000 Menlichan. Ang eksena ay lumipat sa pharmacy ng Jiang residence at sa puntong ito, ay hindi maitago ni Mr. Jiang ang kanyang nararamdamang tuwa. Very good sambit ni Jiang Han ang lason ay natanggal na idinugtong ni Mr. Jiang, na ang kanyang cultivation ay bumalik na rin. O sambit ni Jiang Han ang teknik na ito raw ay bagay dito ang pill recipe na ito ay mainam din ang rank 4 pill recipe na ito ay suitable din para rito na shock si Mr. Jiang, si Jiang Han ay nagpatuloy sa paglabas at pagbigay ng mga resources.
At ito pa raw pala ang mga pills na ito ay nirefine niya mismo, ang mga ito ay napaka-effective, heto, kunin nito ang mga ito. Sa parehong sandali ay napansin ni Mr. Jiang ang pagdating ni Jiang Chan, nagtanong kung ito ba ang nagbigay sa lahat ng mga ito kay Jiang Han, ito raw ay wag nitong masyadong spoil. Si Jiang Chan ay agad na tumanggi, ni siya nga raw ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataon upang ibigay dito ang bagay na ito, at sa ngayon sa nakikita niya, sa tingin niya ay hindi na nito kakailanganin pa ang kanyang regalo. Nagbigay ng ganitong tingin si Mr. Jiang sa kanyang lalaking anak. Si Jiang Han naman, ay agad na nagpalusot. Nagawa niya raw kasing madiskubre ang base ng isang peerless powerhouse sa ilalim ng cliffs ng Black Mountains. Hahahadad, perhaps maaari raw nitong tingnan kung mayroon ba ritong mga bagay na maaaring magamit para sa kanilang Jiang family. Hasambit ni Mr. Jiang, talaga nga raw bang ganoon ito kaswerte? Sinabi ni Jiang Chan na ngayong si Hanner ay napaka-capable na, siya ay maaari nang makabalik sa Imperial Capital ng mapayapa. Mapapansin ang ginawang paghakbang ni Mr. Jiang palayo. Sambit ni Jiang Han, ito ay aalis na. Bakit? Tanong naman ni Jiang Chan, ayaw daw ba nitong makitang umalis siya? Sumagot ng oo si Jiang Han. Si Jiang Chan naman ay agad na naglapat ng kamay sa baba, nagtanong kung saang parte niya ang mamimiss nito, ang kanyang mga legs ba, o ang kanyang baywang. Sa pautal na paraan ay sumagot si Jiang Han na lahat, agad na binulungan ang kanyang sarili na kumalma. Sister, lahat niya siya raw ba ay hindi nito satisfy? Sumagot si Jiang Chan na mas maiging umalis na nang ito ay mas manabik, ito raw ay maging good boy na lang at hintayin ang kanyang pagbabalik. Ganito ang naging reaksyon ni Jiang Han sa kanyang narinig. Si Jiang Chan naman, ay humakbang na palayo. Sa sumunod na panel ay makikita ang kanyang ginawang pagtalon sa pader patungo sa isang gubat, then bumaling pabalik sa residence. Your Highness, sambit ng kalbo, oras na raw upang umalis. Okay, tugon ni Jiang Chan. Idinugtong sa kanyang isip na ang mundong ginagalawan niya ay napakalungkot, ayaw niya na itong idamay pa. Let's go, sambit naman ni Jiang Han kay Ruzu. Sila raw ay umalis na, oras na upang singilin ang Zhang at Lin family.